Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa lahat ng aming tinatanggap mula sa iyo. Naway patuloy ninyo kaming tulungan sa lahat ng bagay. Bigyan ng awa at pagpapala, ingatan at pagalingin sa aming mga karamdaman. Kasama po sa panalangin na ito ang mga pamilya nila Alicia Hurok, Ama Bol del Rosario, Ben Quinte, Cecilia Bating, Debbie Sandico, Elena Siliona, Jillian, Gio at Giona na mga anak ko, Gaydy Sangil, Imelda Ciceron, Joan Lang, Joy Alejandro, Myra Imbudo, Nea Cruz, Pine Palima, Rene D. Gray, Sunshine Ticabantac, Ted Rivera, Alvin Sumagang, Abraham Dison, Andrew De Leon, Charlie Trinidad, Danilo Martin, N. Manuel, Francis Barrios, Jenny Lopez, Kervin Gray, Mike Gabutin, Pascual Hubo, Ronald De Guia, Ronald Abdao, Ronald Pulod, Noel Imperial, Warren Gutierrez, at ang lahat ng sumusubaybay dito sa samba. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Kapayapaan po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Brad Mel, ang inyong lingkod, dito sa Samba. Salita'y alalahanin, magandang balita ang kinin. Salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ito po ang part 3 ng paksang ikalawang kamatayan. Nitong nakaraan, tayo po ay kumuha ng mga kwento mula sa lumang tipan. Ngayon naman po ay puntahan na natin ang mga nasusulat sa bagong tipan, kung saan mababasa ang tungkol kay Hesukristo, ang kanyang mga apostol at ang kanilang mga gawain sa pagpapalaganap ng magandang balita. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Mateo 13, 53 hanggang 58. Pagkatapos mangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, umalis na siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang bahay-sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya. Sinabi nila, "Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan at ang kapangyarihang gumawa ng himala? Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan?" Ayaw nilang manampalataya sa kanya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya." Hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Lucas 9:51 hanggang 56. Nang malapit nang bumalik si Jesus sa langit, nagpasya siyang pumunta sa Jerusalem. Kaya pinauna niya ang ilang tao sa isang nayon ng mga Samaritano para humanap ng matutuluyan. Pero ayaw siyang tanggapin ng mga taga roon dahil alam nilang papunta siya sa Jerusalem. Nang malaman iyon ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, "Panginoon, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila?" Pero lumingon si Jesus at pinagsabihan sila. At tumuloy na lang sila sa ibang nayon. Ito ang magandang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Mababasa sa Lucas 10:25 hanggang 37. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip,
at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw ng tagapagturo na mapahiya, kaya nagtanong ulit siya, "At sino naman po ang kapwa ko?" Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakad na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki. Hinugasan ng alak ang sugat. Binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung kulang pa iyan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko." Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, "Sino sa tatlong ito sa palagay mo ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan?" Sumagot siya, "Ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumakad ka at ganoon din ang gawin mo." Balikan natin ang sinasabi sa Mateo 22:37 hanggang 39, ang pinakamahalagang utos. Sumagot si Jesus, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." At ito naman ang sinasabi sa Kawikaan 19:16. Mabubuhay na matagal ang taong sumusunod sa utos ng Diyos, ngunit ang hindi sumusunod ay tiyak na mamamatay. At ito naman ang sinasabi sa unang Timoteo 1:11. Ang kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling, at tumetestigo ng hindi totoo, at sa sinumang sumasalungat sa tamang aral, na naayon sa magandang balita ng dakila at kapuri-puring Diyos. Pinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. Sa Kawikaan 10:16 naman, ito ang sinasabi, "Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay. Ang gantimpala ng masama ay kaparusahan." Ito naman ang magbabasa sa Galatia 5:19 hanggang 20. Ang mga taong sumusunod sa nasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At ito naman sa Pahayag 21:8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling.
itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Dito po sa huli nating binasa na pahayag 21:8, malinaw po kung sino ang tatanggap ng ikalawang kamatayan. Sino-sino ang itatapon sa nagliliyab na lawang apoy at asupre. At ito po'y walang iba kundi ang mga masasama, mga marurumi, mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos at kanyang mga tuntunin. Dapat pong malaman ng lahat na ang mga relihiyon na kay Kristo Jesus na ating pinaniniwalaan at inaaniban ay gabay lamang po sa ating mga mananampalataya. Dahil sa pakikisa dito, pagdalo at pakikilahok sa mga makadiyos na gawain sa loob man o labas ng bahay-sambahan o panalanginan, pinapatibay nito ang ating pananampalataya at nagpapatatag sa atin sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. At sa ating pakikinig sa mga aral, tayo ay nagkakaroon ng karunungan mula sa Diyos at nagkakaroon ng kabuluhan ang ating pagiging mananampalataya. Ngunit hindi dahil miyembro tayo o kaalib ng mga relihiyon na ito na kay Kristo at kahit pa matagal na tayong nakikinig sa mga aral ni Kristo, hindi pa rin tayo nakasisiguro kung tayo nga ay maliligtas at hindi tatanggap ng kaparusahang kamatayan. Sa kabila ng katotohanan na hindi ganoon kadali ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kahit pa tayo ay nakakapakinig ng mga aral at salita ng Diyos, marapat na pagsikapan pa rin natin na mamuhay na mapayapa habang tayo ay nabubuhay. Magkaroon ng malinis na pamumuhay, mamuhay ng may mabuting relasyon sa kapwa at huwag huminto sa pagmamahal sa kapwa at ituloy lang ang mabubuting gawa. Si Kristo ang pag-asa nating mga mananampalataya, kaya lagi nating pasiglahin ang ating pananampalataya sa Kanya at umasa sa Kanyang awa na tayong mga sumusunod sa Kanya ay kahaawaan rin Niya at bibigyan ng gantimpalang buhay na walang hanggan ang lahat ng magtatagumpay. Hindi po ang relihiyon na magliligtas sa atin, kundi ang mabuti nating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, makikita sa atin ang Diyos kung nagmamahal tayo sa ating kapwa, tumutulong, dumadamay, at kung mayaman tayo sa mabubuting gawa, at may malinis na pamumuhay na naaayon sa buhay Kristiyano. Tandaan po natin ang nasusulat sa pahayag 21:27 na sinasabi, pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang mga punong mangangaral, mga tagapagturo ng kautusan, mga pastor, mga ministro, mga manggagawa sa mga relihiyong ito na tumutupad sa kanilang mga tungkulin at ang lahat ng mga lingkod ng Diyos ay hindi sigurado sa kaligtasan. Maaari pa rin mapasama silang mga naglilingkod sa Diyos sa mga taong tatanggap ng kaparusahan na ikalawang kamatayan kung sila ay lilihis ng landas at hindi magiging ganap sa harap ng Diyos. Ang pagkakaroon ng malinis na pamumuhay bilang mananampalataya at lingkod ng Diyos ay napakahalaga sa kaligtasan dahil ang kasalanan ay tanda ng ating karumihan na siya maglalayo sa atin sa Diyos. At walang nakakaalam kung sino sa atin ang maliligtas dahil ang lahat ay makasalanan at patuloy na nagkakasala habang nabubuhay. Ngunit ang mga nagtitiis sa kabila ng kahirapan sa buhay o kahirapan sa kanilang paglilingkod, kasama ang mga taong patuloy na umiiwas sa kasamaan at kasalanan, patuloy na gumagawa ng mabuti at patuloy na nagmamahal sa kanilang kapwa, ang mga taong gaya nito ay may pag-asang makatanggap ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Sila na nagtitiis ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga kilalang tao na ibinahagi dito na sina Noe, ang kanyang mga anak na sina Shem, Ham at Japet, sina Abraham at ang pamangkin niyang si Lot, si Daniel kasama sina Shadrach, Meshach at Abednego, si Moises at Aaron. Lahat sila ay may katangian bilang mga matuwid na tao sa paningin ng Diyos, mga tapat sa Kanya, mga nagtiwala sa Kanya,
At dahil sa mga katangian nilang iyan, lahat sila ay iniligtas ng Diyos. Sa lahat po ng ibinahagi dito, nalaman natin kung paano nagalit ang Diyos at kung paano niya nilipol silang lahat na masasama, ang mga taong may maruming pamumuhay at hindi sumusunod sa mga utos at tuntunin niya ay tumanggap ng kanyang kaparusahan at napabilang sa mga tatanggap ng ikalawang kamatayan. Walang hanggan silang mawawalay sa Diyos at walang hanggang pahihirapan sa lawang apoy at asupre na nasusulat sa Pahayag 21:8. Tularan natin ang mabuting Samaritano na tumulong sa kanyang kapwa sa tamang oras at panahon. Makabuluhan ang kanyang ginawa dahil ang tunay na nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa Diyos. At tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, anuman ang ating relihiyon na inaaniban o kinabibilangan. Upang mabuhay tayo ng matagal at makaiwas sa kamatayan, sundin natin ang mga utos ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay para sa lahat ng gumagawa ng kasalanan at sa lahat ng patuloy na nagkakasala. Hangarin natin ang gantimpalang maganda at mahabang buhay at makaiwas sa kaparusahan. Hangarin natin ang kaligtasan at buhay na walang kamatayan. Sinasabi sa Roma 2:7, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga tao nagpapatuloy na gumawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Dahil sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig, naway nagkaroon kayo ng kapayapaan at bagong karunungan mula sa Diyos na nakapaloob sa paksang ito kung bakit ibinigay ng Diyos sa tao ang kaparusahang ikalawang kamatayan at kung sino-sino ang maaaring tumanggap nito bilang kaparusahan. Ito ang ika-4 na paksa natin dito sa samba. Pagkalob nawa ng Diyos na makapagpatuloy tayo sa gawain ito at mapag-usapan naman natin sa susunod ang ika-5 paksa na tungkol sa mga anak ng Diyos. Ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at pasasalamat ay sa Diyos lamang. Muli po, ako po si Brad Mel na inyong lingkod dito sa Samba. Salita'y alalahanin, magandang balita ang kinin. Purihin ng Diyos magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat.